Malaki ang pagbabago sa buhay ng magkaibigang Dave at Larry matapos ang huling engkwentro nila sa aswang. Bagamat nalagay sa bingit ng kapahamakan ang buhay ni Larry, buhat ng makagat ito at mahawa ng pagkaaswang ay nagawa naman iyong lampasan ng magkaibigan sa tulong ng mag-amang Mauro at Laura. Kasama sa mga pagbabagong ito ay ang lalong paglalim ng damdamin ni Dave at Laura para sa isa't isa. Ang paglawak ng kaalaman ni Dave at Larry sa pakikipaglaban, lalo na ang mga pamamaraan kung paano puksain ang masasamang aswang. Dahil na rin sa pagtuturo ni Kapitan Mauro sa kanila. Ngunit ang pinakanakakagulat na pagbabagong talaga namang hindi nila inaasahang mangyari ay ang naging pagbabago ni Larry. Lalong-lalo na ang pisikal nitong kaanyuan. Larry, ano ba? Ang tagal mo naman maligo, pare. Baras na ako rito. Sabi ng pawis na si Dave na nasa labas ng banyo at kanina pa naghihintay matapos ang kaibigan. Napangisi naman si Larry bago siya sinagot. Eto na pre, lalabas na. Alam mo namang inaalagaan ko ng maigi ang sexy kong katawan. Kaya matagal talaga ako maligo. Natatawang sabi pa ni Larry na nakapagpangiwi naman kay Dave. Bilisan mo na, hinahanap ka na ni Kapitan. Pumapalatak pang sabi niya pagkatapos ay isinara niyang padabog ang pintuan. Sa totoo lang, maging si Larry ay hindi makapaniwalang na kaya niya ang mahirap at talaga namang buwis buhay ng mga training na yun sa loob ng 3 buwan. Kung saan, tinuruan sila ni Kapitan Mauro kung paano palakasin ang kanilang katawan, kung paano disiplinahin ang kanilang mga isip at damdamin, lalong-lalo na ang mga paraan upang puksain ang mga aswang. Sa pag-alala sa mga iyon ay nahulog tuloy sa malalim na pag-iisip si Larry, kaya't hindi niya namamalayang nakalapit na pala sa kanya si Kapitan Mauro. Larry! Tawag nito sa kanya na agad namang nakakuha sa kanyang atensyon. Oh, kayo po pala, Kapitan. Sagot naman ni Larry. Nasaan si Dave? Handa na ba kayong dalawa? Seryosong tanong pa nito. Sasagot pa lamang sana si Larry nang bigla naman dumungaw mula sa pintuan si Dave at kinuha ang atensyon nila. Opo, Kapitan. Handa na kami. Ngayon ang unang beses ng pagsabak nila sa isang mas delikadong parte sa kanilang pagsasanay, ang aswang hunting. Naisip itong gawin ni Kapitan Mauro upang subukin kung gaano na ba kalaki ang inilawak ng kanilang kakayahan. Tamang-tama dahil kahapon ay may mga aswang na naman mula sa Baryo Dakit ang namataan ng ilang mga taga-baryo lihim na nagmamasid sa labas ng kanilang baryo. Iyon ang aabangan ngayon nila Laura, Dave, Larry at iba pang mga mangangaso ng baryo lihim sa pamumuno ni Kapitan Mauro. Huminto ang kanilang grupo nang sa wakas ay marating na nila ang bahagi ng kagubatan kung saan may namataang aswang kahapon. Doon nila balak abangan ang kalaban. Kanina pa ay nagpahid na ng langis na lana si Dave upang hindi siya maamoy ng aswang. Si Larry naman ay hindi na kailangan pang gawin yun dahil hindi pa naman tuluyang nakakawala sa pagkaaswang. Ganun pa man, ay tuwing kabilugan lang ito ng buwan, nagbabagong anyo kaya naman hindi yun naging malaking sagabal kay Larry. Pumwesto na sina Dave at Larry at matamang nag-abang hanggang sa tuluyan ng baluti ng dilim at kalangitan. Hindi naman nagtagal,
Isang kaluskos ang narinig nila sa di kalayuan. Nagkatinginan ang matalik na magkaibigang Dave at Larry bago sila nagtanguan. Sa tuluyang pagsulpot ng aswang ay tumayo na ang dalawa at nagpakita sa kanilang unang punterya. Kapitan! Tawag ng nakangising si Dave sa kanilang pinuno pagkatapos ay iniangat niya ang kanilang tropeo, ang ulo ng aswang. Doon ay napangisi rin naman ang kapitan habang si Laura ay nagniningning ang mga mata. Ang galing niyo ah. Ani ni Laura sa dalawang magkaibigan na halata ang labis na tuwa sa mukha. Pinamulahan naman ng mukha si Dave kaya tinusok-tusok ni Larry ang kanyang tagiliran upang tuksohin siya. Uy pare, huwag ka masyadong kiligin dyan. Lagot ka kay Daddy Mauro. Sabi pa ni Larry sa kaibigan pagkatapos ay tinuro ang kapitang masamang nakatingin sa kanila. Saka ito humalakhak. Ngunit pagbalik nila sa loob ng baryo lihim ay ganoon na lang ang kanilang gulat dahil naabutan nila ang ilan sa kanilang mga kabaryo na nakahandusay sa lupa. Habang ang iba naman ay hawak ng aswang ng baryo dagit na kanina pala'y sinalisihan sila upang sugurin ang kanilang pugad. Asar! Mga traidor! May gigil na ani ni Kapitan Mauro. Abay talagang hindi nyo kayang lumaban ng harapan ano? Naikuyom ni Dave ang kanyang kamao habang si Larry naman ay nagsalubong ang mga kilay. Bagamat mas nakakapangilabot ang hitsura ng mga aswang na kaharap nila ngayon ay tila wala na yung epekto sa kanila. Pumwesto ulit sina Dave at Larry at ipinakitang handa na sila sa bakbakan. Naghanda rin naman si Kapitan Mauro habang si Laura ay hindi rin nagpahuli. Bakas ang gulat sa mukha ni Dave at Larry dahil ngayon lang nila nakita ang tunay na itsura ni Laura kapag nagpalit ito ng anyo. Bigla naman umisi ang dalaga at pinukulan ng masamang tingin ng mga aswang sa kanilang harapan. Simulan na natin ang laban. Sabi pa nito at hindi naman agad nakahuma ang mga aswang. Kahit pa hindi nila tanggap ang magamang Mauro at Laura sa kanilang lahi, hindi pa rin nila makakailang galing ang mga ito sa dugo ng kanilang dating hari. Dahil doon ay nakadarama pa rin sila ng takot sa mga ito, lalong-lalo na kay Laura, bilang ito ang nakatakda ng maging susunod na reyna. Tama. Nang makabawi ay sabi naman ni Dave, Ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang gyera. Dagdag pa niya at nagsimula na silang sumugod sa kalaban. Mukha talagang isang umaatikabong umaaksyong kwento ang susunod sa Dagit sa Baryo ng Mga Aswang Episode 8. Ako si Silas. Kami po sa Pinoy Online Pocketbook ay nagpapasalamat ng taus-puso sa inyong mainit na pagtanggap at suporta sa Dagit Series. Magandang araw sa inyong lahat.